Nagmamadali si Liza sa pasilyo ng malaking mansyon ng mga Del Rosario, bitbit ang isang tray ng pinakuluang itlog at sariwang prutas. Ang araw na ito ay espesyal. Ngayon ang araw na opisyal na ipapakilala si Patricia, ang magiging asawa ni Adrian, sa buong angkan. Kailangan lahat ay perpekto. Ngunit sa likod ng abala, may kung anong di mapaliwanag na kaba ang bumabalot sa dibdib ni Liza. Hindi niya maintindihan kung bakit. Maayos naman ang lahat. Mayaman ang mga Del Rosario, mabait si Adrian, at si Patricia. Si Patricia ay tulad ng isang anghel. Maganda, matalino, at laging nakangiti. Pero bakit pakiramdam niya may mali? Nakarating siya sa silid ni Doña Remedios, ang matriarch ng pamilya. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Tahimik ang silid at ang matanda ay payapang natutulog pa. Nilapag ni Liza ang tray sa bedside table at nagsimulang ayusin ang mga mamahaling palamuti sa aparador. Doon nakatago ang mga alahas ng Donya, ang minanang koleksyon na halos kasing tanda na ng pamilya Del Rosario. Habang inaayos niya ang isang porselana, napansin niya ang isang kakaibang anino na gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Mabilis siyang lumingon, ngunit wala naman siyang nakita. Pinagkibit balikat niya. Siguro guni-guni lang. Pagod lang siguro siya sa dami ng gawain. Ngunit nang lumipat siya sa dresser para ayusin ang mga pulseras at hikaw, doon niya nakita. Isang pares ng hikaw na gawa sa perlas, hindi nakalagay sa tamang lalagyan nito. Nakahagis lang ito sa gilid at isang hikaw lang ang naroon. Ang isa ay wala. Kumunot ang noo ni Liza. Alam niyang napakaingat ni Doña Remedios sa kanyang mga alahas. Hindi nito iiwanan ang mga yon na nakakalat, lalo na't paborito nito ang pares na yon. Naramdaman niya ang malamig na paggapang ng takot sa kanyang likod. May nakapasok ba? Agad niyang chinek ang lahat ng drawer. Sarado. Secure. Pero ang isang hikaw? Wala. Huminga siya ng malalim. Pilit pinapakalma ang sarili. Baka nalaglag lang sa sahig. Maingat siyang naghahanap. Sa ilalim ng dresser, sa ilalim ng kama. Wala. Binalikan niya ang pinanggalingan ng aninong nakita niya kanina. Sa gilid ng cabinet, mayroong bahagyang bukas na pinto sa isang munting storage room na bihirang gamitin. Sumilip siya. Madilim. Ngunit may nakita siyang kumikinang na bagay. Lumapit siya at dahan-dahan kinuha. Isang maliit na pendant na pilak, may kakaibang disenyong hugis dahon. Hindi ito pag-aari ng Donya, sigurado siya. Wala siyang nakita kailanman na ganitong disenyo sa mga alahas ng matanda. Bumilis ang tibok ng puso niya. Ang pendant na ito, parang pamilyar. Saan niya nga ba nakita yon? Pilit niyang inalala. Liza? Halos mapatalon si Liza sa gulat. Si Patricia. Nakatayo ito sa pintuan, nakangiti, ngunit ang mga mata nito ay may kakaibang lamig. Ma'am Patricia, bati ni Liza. Pilit itinago ang pendant sa kanyang palad. Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka pa nakabihis? Malapit nang dumating ang mga bisita. Tanong ni Patricia, lumapit sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay bumalot sa silid. Inaayos ko lang po ang mga gamit ni Doña Remedios. Sagot ni Liza. Pakiramdam niya ay nanginginig ang kanyang boses. Naglakad si Patricia palapit sa aparador ng alahas. Kinakabahan si Liza. Nakita ba nito ang nawawalang hikaw? Napakagaganda ng mga alahas ng Donya, di ba? Sabi ni Patricia, dinampot ang isang brilyanteng pulseras. Sana balang araw, magkaroon din ako ng ganito. Tumawa siya, ngunit hindi umabot sa mga mata niya ang tawa. Makakapag-asawa naman po kayo ng tulad ni Sir Adrian. Pilit ni Liza. Ngumiti si Patricia, isang ngiting hindi nakarating sa kanyang mga mata. Oo nga. Ngunit, minsan, hindi sapat ang pag-ibig, Liza. Kailangan mo rin ng kapangyarihan. Ibinalik niya ang pulseras sa lalagyan. Napaiwas ng tingin si Liza.
Ang lamig sa boses ni Patricia ay nagdulot ng pangamba sa kanya. Habang paalis si Patricia, muling bumalik sa isip ni Liza ang pendant. Para saan ito? At bakit nawawala ang isang hikaw ni Doña Remedios? Pagkatapos ng araw na yon, kahit abala sa lahat ng paghahanda, hindi maalis sa isip ni Liza ang mga bagay na nakita niya. Pakiramdam niya, may masamang mangyayari. Kinabukasan, habang naglilinis sa labas ng mansyon, nakita niyang nagmamadaling lumabas si Patricia. Hawak ang kanyang cellphone. Nagtatago ito sa likod ng malaking puno ng mangga. Nagmamadaling tumawag. Hindi sinasadya. Narinig ni Liza ang bahagi ng usapan. Huwag kang mag-alala, Doktor. Nasa akin na ang lahat. Malapit na tayong magtagumpay. Ang tinig ni Patricia ay puno ng pagtatago at pagmamalaki. Nagmamadali itong ibinaba ang tawag at lumingon-lingon. Tila may hinahanap. Halos mapatalon si Liza sa likod ng halaman. Pinigilan ni Liza ang kanyang hininga. Doktor? Ang pangalang iyon, kasama ng kakaibang ugali ni Patricia at ang nawawalang hikaw. Isang koneksyon ang nabuo sa isip ni Liza. Hindi ito guni-guni. Mayroon talagang mali. Hindi mapakali si Liza kinagabihan. Ang salitang doktor ay umuulit-ulit sa kanyang isip, kasama ang ngiti ni Patricia na hindi umaabot sa mga mata. Alam niyang kailangan niyang gawin ang isang bagay. Para kay Adrian, para sa pamilya Del Rosario na kinikilala niyang sarili niyang pamilya. Kinabukasan, maaga pa ay sinikap ni Liza na hanapin ang isa pang hikaw. Maingat siyang bumalik sa silid ng Donya. Kunwari ay maglilinis. Sinuri niya ang bawat sulok, bawat kalagayan. Walang anuman. Ang tanging nakita niya lang ay ang pendant na pilak na may hugis dahon, nakasabit pa rin sa maliit na siwang ng pintuan ng storage room. Ito na ang huli niyang hawak na ebidensya. Sa pagkabigo, naisipan niyang subukang kausapin muna si Patricia. Baka mali lang ang iniisip niya. Baka may paliwanag. Lumapit siya sa silid ni Patricia. Kumatok. Pasok. Narinig niyang sagot. Nadatnan niya si Patricia na nakaupo sa harap ng kanyang vanity mirror, nag-aayos ng buhok. Ang kanyang mukha ay kalmado, halos banal. Ngunit para kay Liza, may tinatago itong nakakatakot. Ma'am Patricia, simula ni Liza, nanginginig ang boses. May gusto po sana akong itanong. Ano yon, Liza? Tanong ni Patricia. Hindi man lang siya tiningnan sa salamin. Ang tungkol po sa nawawalang hikaw ni Doña Remedios. At ang pendant na ito, sabi ni Liza, ipinapakita ang maliit na alahas na pilak. Nakita ko po ito sa tabi ng kung saan nawala ang hikaw. Napatigil si Patricia sa pagsusuklay. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ano ang ibig mong sabihin, Liza? Ang boses niya ay malamig, may banta. Ma'am, sa tingin ko po, baka po may kinalaman kayo sa pagkawala ng hikaw. Diretsahang sabi ni Liza, kahit pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang puso sa kaba. Biglang tumayo si Patricia, lumapit kay Liza. Ang kaninang kalmadong mukha ay nagdilim. Ang tapang mo naman, Liza. Isang hamak na katulong nagbibintang sa akin? Hindi po ako nagbibintang, ma'am. Gusto ko lang po malaman ang totoo. Nakita ko po kayong nakikipag-usap sa isang doktor. At ang mga hikaw po. Hindi pa natatapos ni Liza ang kanyang sasabihin nang biglang sampalin siya ni Patricia. Napahawak si Liza sa pisngi niya, nagulat. Walang hiya ka. Paano mo ako suspek? Hindi mo ba alam kung sino ako? Galit na sigaw ni Patricia, ngunit mabilis itong bumalik sa dating kalmado at nagkunwari itong umiyak. Liza, hindi ko akalain na kaya mong isipin ang ganyan sa akin. Mahal na mahal ko si Adrian. Bakit ko naman gagawin iyon sa pamilya niya? Nakaramdam si Liza ng lito. Ang bilis ng pagbabago ng emosyon ni Patricia. Pero ang sakit ng sampal, totoo. Hindi na nagtagal, nagpa siya si Liza na kausapin si Doña Remedios. Ito lang ang pag-asa niya. Sa tingin niya, kapag narinig ng Donya ang lahat, maniniwala ito sa kanya.
Kinausap niya si Mang Ben, ang matandang hardinero, at isinumbong ang mga nakita niya. Ngunit si Mang Ben ay nag-aalangan. Liza, mag-ingat ka. Malakas si Ma'am Patricia. Baka ikaw pa ang mapahamak. Pero Mang Ben, paano kung may masamang mangyari kina Sir Adrian? Nag-aalala si Liza. Sa huli, sinamahan siya ni Mang Ben bilang suporta. Magkasama silang lumapit kay Doña Remedios na kasalukuyang nasa sala, nagbabasa ng pahayagan. Si Adrian ay naroon din, abala sa kanyang cellphone. Doña Remedios, simula ni Liza, at agad na napansin ni Adrian ang kaba sa boses niya. May mahalaga po sana akong sasabihin. Nagtaas ng tingin ang Donya. Ano yon, Liza? Kung tungkol yan sa araw-araw na gawain, pakisabi na lang kay Manang Tess. Hindi po, Donya. Tungkol po ito kay Ma'am Patricia. Narinig ni Adrian ang pangalan ni Patricia at ibinaba ang kanyang cellphone. Tumayo si Patricia mula sa sulok ng silid kung saan siya nagkukubli at lumapit na parang wala lang. Ano ang sasabihin mo tungkol sa akin, Liza? Tanong ni Patricia. Ngumiti kay Doña Remedios at Adrian. Kinuwento ni Liza ang lahat, mula sa nawawalang hikaw, ang pendant na pilak, hanggang sa narinig niyang usapan ni Patricia sa telepono. Ipinakita niya ang pendant. Habang nagkukwento si Liza, unti-unting nagbabago ang ekspresyon ni Patricia. Ngunit bago pa matapos si Liza, bigla itong napaiyak. Niyakap niya si Doña Remedios. Doña, hindi ko maintindihan. Bakit niya ako sinisiraan? Mahal na mahal ko po si Adrian. Bakit niya po sasabihin ang mga kasinungalingang ito? Ang iyak ni Patricia ay parang tunay, puno ng kalungkutan. Napakagatlabi si Liza. Alam niyang nagsisinungaling si Patricia. Hindi po totoo yan, Donya. Pigil ni Liza sa yak. Ang pendant na yan ay hindi sa atin. Ito ang ebidensya ko. Tiningnan ni Doña Remedios ang pendant sa kamay ni Liza. Pagkatapos ay tiningnan niya si Patricia na umiiyak sa kanyang balikat. Sa huli, binalingan niya si Liza. Ang kanyang mukha ay matigas at seryoso. Liza, sapat na, sabi ng Donya. Sa palagay mo ba'y maniniwala ako sa isang katulong na naninira sa aking manugang? Ang pendant na yan ay maaaring galing sa kahit saan. Walang sapat na batayan ang mga paratang mo. Pero Donya, nakita ko po siya. Liza, ang ginagawa mo ay paglapastangan sa pamilya ko. Labis mong sinasaktan ang damdamin ni Patricia. Sabi ni Doña Remedios, ang boses ay puno ng awtoridad. Ayoko nang makita ang mukha mo rito. Mag-impake ka at umalis ka sa mansyon na ito ngayong gabi. Huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Napanganga si Liza. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon. Tiningnan niya si Adrian na nakatingin din sa kanya. Puno ng pagkalito at pag-aalala, ngunit walang ginawa. Pero, Donya, pilit ni Mang Ben. Huwag kang makialam, Mang Ben. Galit na sigaw ng Donya. Luha ang pumatak sa mga mata ni Liza. Lahat ng pagtitiwala niya, lahat ng pagmamahal niya sa pamilya ay tila gumuho. Tinalikuran niya ang Donya. Ang kanyang puso ay dinurog. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang boses ni Patricia. Salamat po, Donya. Hindi ko po alam kung paano ko po ito maibabalik sa inyo. Sumilip si Liza sa likod niya. Nakita niya si Patricia na nakangiti. Isang ngiting puno ng tagumpay. Ang ngiting iyon, ang huling nakita niya bago tuluyang lisanin ang mansyon ng Del Rosario. Ang lahat ay tila nawala. Walang kibo si Adrian habang pinagmamasdan si Liza na lumabas ng mansyon, bit-bit ang iilang gamit. May kirot sa dibdib niya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Matagal nang naglilingkod si Liza sa kanila. Loyal ito. Pero ang mga paratang nito kay Patricia, labis para paniwalaan. Adrian, ayos ka lang ba, anak? Tanong ni Doña Remedios. Hawak ang kamay niya. Huwag mong masyadong isipin ang mga sinabi ng katulong na yon. Inggit lang siguro. Okay lang po, Uma. Sagot ni Adrian pilit ngumiti. Ngunit ang isip niya ay lumilipad na. Naalala niya ang mga araw na laging nakangiti si Liza. Ang sipag nito.
at ang pag-aalaga nito sa kanilang pamilya. Hindi ito ang tipo ng tao na maninira ng walang dahilan. Niyakap ni Patricia si Adrian, ipinagdikit ang kanyang pisngi sa balikat nito. Mahal, huwag mo nang isipin. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Siyempre, Patricia, mahal kita, sagot ni Adrian, ngunit sa loob-loob niya, may aling-awngaw ng pag-aalinlangan. Naramdaman niya ang init ng pisngi ni Patricia sa balikat niya at kasabay nito, ang kakaibang amoy ng kanyang pabango. Hindi ito ang pamilyar na pabango na karaniwan niyang naamoy. May kung anong bago. Habang nag-iisip, napansin ni Adrian ang isang kakaibang detalye. Sa leeg ni Patricia, sa ilalim ng kanyang buhok, mayroong isang maliit na peklat. Hindi niya ito napansin dati, isang mahaba at manipis na marka na tila mula sa isang sugat. Hindi ito ang uri ng peklat na nakukuha sa simpleng aksidente. Kumunot ang noo niya. May problema ba, mahal? Tanong ni Patricia nakangiti. Wala. Napansin ko lang ang peklat mo, sabi ni Adrian, pilit kalmado. Napahawak si Patricia sa kanyang leeg. Nagulat. Ito? Wala lang yan. Aksidente lang nung bata pa ako. Ngunit may bahid ng kaba sa boses niya. Ang sagot ni Patricia ay hindi nakakumbinsi kay Adrian. Ang peklat na yon. Hindi ito mukhang peklat mula sa pagkabata. Mukha itong sariwa. At bakit niya lang ito napansin ngayon? Kinagabihan, hindi makatulog si Adrian. Ang mukha ni Liza na puno ng luha. Ang peklat ni Patricia ang salitang doktor na sinabi ni Liza. Ang lahat ay tila mga piraso ng isang puzzle na hindi magkatugma. Bumangon siya at naglakad patungo sa silid ni Liza. Ngunit naalala niya na wala na si Liza doon. Naglakad siya sa pasilyo hanggang sa marating niya ang pinto ng kwarto ni Liza. Dahan-dahan niyang binuksan. Madilim at tahimik ang silid. Hindi tulad ng dati na laging malinis at maayos. Naglakad siya papasok at tiningnan ang mga gamit na naiwan. Mayroon pa ring iilang personal na gamit ni Liza na hindi nito nadala. May isang maliit na kahon ng mga lumang larawan. Isang aklat na Tagalog na laging binabasa ni Liza. Sa ilalim ng unan, may napansin siyang isang maliit na nakatuping papel. Kinuha niya at dahan-dahang binuklat. Sulat kamay ni Liza. Sir Adrian, hindi ko po alam kung kailan ninyo ito mababasa o kung mababasa ninyo pa. Gusto ko lang po sabihin na totoo ang lahat ng sinabi ko. Mag-ingat po kayo kay Patricia. Hindi po siya ang inaakala ninyo. May itinatago po siyang malaking lihim. Ang pamilya Del Rosario po ay nasa panganib. Sana po maintindihan ninyo balang araw. Liza. Nabitawan ni Adrian ang papel. Nanginig ang kanyang kamay. Ang liham na ito, mas nagpakaba sa kanya. Ang pagkaprangka ni Liza sa liham, ang pag-aalala nito, ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito ang ugali ng isang taong may inggit. Lumabas siya ng silid ni Liza. Ang isip ay gulong-gulo. Napaupo siya sa gilid ng hagdan, pinikit ang kanyang mga mata. Hindi siya ang inaakala mo. Ang mga salitang yon ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Napakasakit tanggapin. Pero may kung anong nagsasabi sa kanya na may katotohanan sa mga sinabi ni Liza. Ang peklat, ang salitang doktor, ang kakaibang amoy ng pabango. At higit sa lahat, ang malungkot na mukha ni Liza nang siya ay umalis. Alam ni Adrian na hindi na siya maaring manatiling pasibo. Kailangan niyang malaman ang totoo. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa kanyang ina at para sa alaala ng isang taong naglingkod ng tapat sa kanila. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Ngunit paano? Paano niya sisimulan ang paghahanap ng katotohanan nang hindi nakakabahala kay Patricia? Kailangan niyang maging maingat. Kailangan niyang magpanggap. Isang buwan na ang nakalipas mula nang paalisin si Liza sa mansyon ng mga Del Rosario. Ang buhay niya ay nagbago ng drastiko. Mula sa komportableng pamumuhay sa mansyon, ngayon ay namamasukan siya bilang tagapaglaba
sa isang maliit na laundry shop sa isang liblib na lugar. Araw-araw, pinipilit niyang magpatuloy, ngunit hindi nawawala ang kirot sa kanyang puso. Ang mas masakit ay ang pag-iisip kina Doña Remedios at Adrian. Paano na sila? Ligtas ba sila kay Patricia? Walang paraan para malaman niya. Para siyang pinutol ang koneksyon sa kanyang nakaraan. Isang hapon, habang abala si Liza sa pamamalansa, may lumapit sa kanya. Isang matandang lalaki, nakasuot ng luma ngunit malinis na damit. Halos hindi niya ito nakilala sa una. "Liza?" tanong ng matanda. Ang boses ay mahina. "Mang Ben?" gulat na sabi ni Liza. Agad niyang binitawan ang plansa at niyakap ang matanda. "Mang Ben, anong ginagawa ninyo rito? Bakit kayo nandito?" Pinaghiwalay ni Mang Ben ang yakap at tumingin sa kanya ng may awa. "Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Hindi ako mapakali. Gusto kong makita kung ayos ka lang." Naramdaman ni Liza ang luha sa kanyang mga mata. "Ayos lang po ako, Mang Ben. Medyo mahirap lang po." Inilabas ni Mang Ben ang isang nakabalot na binalot sa panyo. "Eto, para sa'yo. Konting tulong. Alam kong mahirap ang buhay." Kinuha ni Liza ang binalot. Pera. Nag-aalangan siyang tanggapin, ngunit nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Mang Ben. "Salamat po, Mang Ben. Maraming salamat po." Umupo sila sa isang lumang bangko sa labas ng laundry shop. "Liza, hindi ako naniwala sa mga sinabi ni Patricia," sabi ni Mang Ben. Seryoso ang boses. "Nakita ko ang nangiti niya nang paalis ka. Hindi yon ngiti ng isang inosenteng tao." Naramdaman ni Liza ang pag-asa. May isang taong naniwala sa kanya. "Alam ko po, Mang Ben, pero ano na po ang gagawin natin? Hindi na po ako makabalik." "Kailangan nating alamin ang totoo, Liza," sabi ni Mang Ben. Ang mga mata ay puno ng determinasyon, hindi lang para sa'yo, kundi para na rin kina Doña Remedios at Sir Adrian. Hindi sila ligtas kay Patricia. Kinuwento ni Mang Ben kay Liza ang mga narinig niyang tsismis sa mansyon, kung paano laging nakikipag-usap si Patricia sa cellphone, laging may inililihim, at ang paulit-ulit na salitang doktor na naririnig niya minsan. "Narinig ko rin po iyon, Mang Ben," sabi ni Liza. Ang doktor na sinasabi niya. "Sa tingin ko, may kinalaman yan sa kung sino talaga si Patricia," sabi ni Mang Ben. "Hindi siya galing sa mayamang pamilya tulad ng sinasabi niya. May narinig akong usapan ng ibang katulong dati na dati raw ay taga-probinsya lang si Patricia at may malaking utang." Nag-isip si Liza. Ang mga piraso ng puzzle ay dahan-dahang nagkakadugtong. "Mang Ben, kailangan po nating siyasatin ang nakaraan ni Patricia. Baka may makita tayong ebidensya." "Tama ka," sabi ni Mang Ben. "Ngunit kailangan nating mag-ingat. Malakas ang koneksyon ni Patricia. Baka mapahamak tayo." "Hindi po ako natatakot," sabi ni Liza. Naramdaman ang muling pagbabalik ng kanyang lakas ng loob. "Para po kay Sir Adrian, gagawin ko po ang lahat." Nagsimula silang magplano. Alam ni Mang Ben ang isang lumang contacts niya sa probinsya, isang retiradong pulis na mahilig sa chismis at nakakaalam ng maraming tao. Baka makakuha sila ng impormasyon doon. "Naalala mo ba ang pendant na pilak, Liza?" tanong ni Mang Ben. "Ang hugis dahon?" "Opo," sagot ni Liza. "Nakita ko rin dati ang ganyang disenyo," sabi ni Mang Ben, "sa isang lumang pahayagan. Mayroon daw isang sindikato sa mga probinsya na nagpapanggap na mayaman at niloloko ang mga mayayaman na tao. Ito daw ang kanilang simbolo." Napatulala si Liza. Kung totoo iyon, mas malaki ang pinasok ni Patricia. "Kailangan nating pumunta sa probinsya, Liza," sabi ni Mang Ben tumayo. "Bukas ng umaga, aalis tayo." Lumipas ang mga araw, ngunit hindi nawala ang bigat sa dibdib ni Adrian, ang liham ni Liza, ang peklat ni Patricia, ang mga lihim na tawag sa telepono. Lahat ay nagpapatunay na mayroong isang bagay na mali. At siya ay bulag. Ang kahihiyan ng pagiging biktima ng panloloko ay nag-aalab sa kanyang kalooban.
Ngunit kinailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang kumilos na parang walang alam, na parang perpekto ang lahat. Mas matamis ang tagumpay kapag nakuha mo ang katotohanan nang hindi alam ng kalaban na nakikipaglaban ka. Isang gabi, habang naghahanda sila para sa isang family dinner, lumapit si Adrian kay Patricia. Yumakap siya rito at naramdaman ang mabilis na tibok ng puso niya. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa tensyon. "Mahal, napakaganda mo ngayong gabi," sabi ni Adrian. Pilit pinapagaan ang kanyang boses. "Salamat, mahal," sagot ni Patricia. Humalik sa pisngi niya. "Napakaswerte ko talaga sa'yo." Habang magkayakap, dahan-dahang gumalaw ang kamay ni Adrian. Ikinabit niya ang isang maliit na device sa loob ng bra ni Patricia. Isang napakaliit na voice recorder, halos hindi makita. Napapikit siya. Naramdaman niya ang matinding pagkasuklam sa sarili sa ginagawa niya. Ngunit alam niyang ito lang ang tanging paraan. "May problema ba, Adrian?" tanong ni Patricia. "Wala, mahal. Mahal na mahal lang talaga kita," sagot ni Adrian. Pilit ang nangiti. Pagkatapos ng hapunan, nagkunwari si Adrian na may mahalagang tawag sa telepono. Pumunta siya sa kanyang silid at agad na kinontak ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, si Aling Cora, isang matandang babae na kilala niya mula pa sa kanyang ama, na kilalang mahusay sa paghahanap ng impormasyon. "Aling Cora, mayroon akong kailangan," sabi ni Adrian sa telepono. Ang boses ay seryoso. "Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa isang taong nagngangalang Patricia del Rosario, o kung anuman ang tunay niyang pangalan, ang bawat detalye ng kanyang nakaraan. Mula sa kanyang pamilya, kanyang pinanggalingan, at lalo na ang kanyang mga koneksyon." "Del Rosario?" tanong ni Aling Cora. Nagulat. "Sir, ang pamilya po ninyo?" "Oo, Aling Cora. Kailangan itong maging kumpidensyal. Walang sino man ang dapat makaalam," sabi ni Adrian. "At gusto ko ring malaman ang lahat tungkol kay Liza, ang dating katulong namin. Mula sa kanyang pamilya, kanyang nakaraan. Gusto kong malaman kung bakit niya nasabi ang mga bagay na yon." Narinig ni Aling Cora ang seryosong tono ni Adrian. "Masusunod, sir." Agad kong sisimulan ang paghahanap. Matapos ang tawag, kinuha ni Adrian ang kanyang laptop. Ikinabit niya ang receiver ng voice recorder. Nagkaroon ng tunog, ngunit mahina at hindi masyadong malinaw. Tila may humaharang sa signal. Maya-maya, narinig niya ang boses ni Patricia. "Doktor, kumusta ka?" Malakas ang boses niya. Hindi siya nagmamadali. Napahinto si Adrian sa paghinga. "Ito na." "Huwag kang mag-alala, doktor. Nasa akin na ang lahat," sabi ni Patricia. Madali lang utuin ang mga Del Rosario, lalo na si Adrian, napaka-inosente. Ang lahat ay ayon sa plano. Naramdaman ni Adrian ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Pinisil niya ang kanyang mga kamao. "Gago," bulong niya sa sarili. Hindi niya inakala na ganoon kalakas ang loob ni Patricia. Nagpatuloy ang pag-record. Narinig niya ang pagtawa ni Patricia, isang mapang-asar na tawa. "Hindi sila kailanman maghihinala," sabi ni Patricia. "Lalo na ngayon, nawala na si Liza. Ang pesteng iyon, sana ay nasa impyerno na siya." Napahigpit ang hawak ni Adrian sa kanyang laptop. Ang galit ay dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi lang siya ang pinaglalaroan ni Patricia, kundi pati na rin ang taong nagtiwala sa kanila. Maya-maya, narinig niya ang boses ni Patricia na bumulong. "Sana lang ay hindi niya narinig ang iba. Ang plano ay komplikado. Kailangan ko nang maging mas maingat." Huminto ang recording, hindi niya narinig ang iba pa. Pero sapat na yon para kumpirmahin ang lahat. Si Patricia, isang manloloko. Ang doktor, ang kanyang kasabwat. At si Liza, inosente at biktima ng kanilang panloloko. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Adrian.
Ang kahihiyan ay napalitan ng determinasyon. Hindi niya hahayaan na masira ni Patricia ang kanyang pamilya. Hindi niya hahayaan na manalo ang kasamaan. Naglakbay sina Liza at Mang Ben patungong probinsya. Ang puso ni Liza ay puno ng pag-asa at pangamba. Ang matandang kontak ni Mang Ben, si dating Police Reyes, ay nakatira sa isang tahimik na bayan. Nag-aalangan si Liza, ngunit kailangan nilang gawin ito para sa katotohanan. Nang makarating sila sa bahay ni Police Reyes, malugod silang tinanggap ng matanda. Matapos ang ilang kwentuhan, isinisiwalat ni Mang Ben ang kanilang sadya. Police Reyes, mayroon kaming kailangan malaman tungkol sa isang babaeng nagngangalang Patricia, ang kasalukuyang nobya ng aking alaga. Sabi ni Mang Ben. Ikinuwento ni Liza ang lahat ng kanyang hinala, mula sa nawawalang hikaw, ang pendant, hanggang sa salitang doktor. Ipinakita niya ang pendant. Napatitig si Police Reyes sa pendant. Liza, ang pendant na yan. Simbolo yan ng isang sindikato ng panloloko na matagal nang hinahanap ng batas. Ilang beses na silang nakapagpalit ng pangalan at mukha. Ang leader nila ay isang lalaking nagpapanggap na doktor. Parang gumuho ang mundo ni Liza. Ang kanyang hinala ay kumpirmado. So totoo po. Si Patricia, miyembro ng sindikato. Base sa description mo at sa mga nakalap naming impormasyon noon, sabi ni Police Reyes, mukhang matagal na siyang miyembro niyan. Mayroon siyang history ng panloloko sa mga mayayamang negosyante. Ang modus operandi nila ay gumamit ng mga magaganda at matatalinong babae para akitin ang mga biktima, kukunin ang kanilang tiwala, at pagkatapos ay sasamsamin ang kanilang ari-arian. Ipinakita ni Police Reyes ang ilang lumang file, mga litrato ng iba't ibang babae, may iba't ibang pangalan. Ngunit sa isang litrato, kahit iba ang hairstyle, ibang ang makeup, at mas bata, ay kitang-kita ang mukha ni Patricia. Ito si Stella May, sabi ni Police Reyes, itinuro ang litrato. Nalulink siya sa isang malaking panloloko sa Pampanga. Naglaho na lang pagkatapos. Pagkatapos ay itinuro niya ang isa pa. Ito naman si Diana. Sa Batangas naman, parehong modus, parehong pattern. Napasigaw si Liza sa gulat. Ang lahat ng kanyang hinala, ang kanyang mga takot, ay naging katotohanan. Hindi lang isang simpleng magnanakaw, si Patricia. Isa itong professional scammer. At ang doktor na sinasabi mo, patuloy ni Police Reyes, ito ang kanyang litrato. Inabot niya ang isang lumang mugshot, isang lalaki na may matatalim na mata at mapanlinlang na ngiti. Si Dr. Jose Miranda, o mas kilala bilang doktor sa kanilang grupo, isang pekeng doktor na gumagamit ng kanyang koneksyon para makakuha ng impormasyon at para makapagtago. Ito ang utak ng sindikato. Nanginginig ang mga kamay ni Liza habang tinititigan ng litrato. Ang nangingiting iyon, ang mga mata na yon, ay halos pareho sa ngiti ni Patricia. Kailangan nating ipaalam ito kay Adrian, Mang Ben, sabi ni Liza. Kailangan niyang malaman agad. Ngunit paano? Tanong ni Mang Ben. Baka mas mapahamak pa tayo kung basta-basta tayong babalik. Habang nag-uusap sila, may biglang kumatok sa pinto. Agad na nag-ingat si Police Reyes. Binuksan niya ang pinto. Dalawang lalaki, malalaki ang katawan, nakasuot ng itim na jacket, ang nakatayo sa labas. Hinahanap po namin si Liza, sabi ng isa. Ang boses ay matigas. Nandito ba siya? Nagulat sina Liza at Mang Ben. Paano nila nalaman kung nasaan sila? Walang Liza dito, sabi ni Police Reyes. Sinubukan itong harangin. Ngunit tinulak lang ng mga lalaki si Police Reyes at pumasok sa loob. Nakita nila si Liza at Mang Ben. Agad na sumugod ang isa sa kanila kay Liza. Pilit siyang kukunin. Wag! Sigaw ni Liza nagpupumiglas. Takbo, Liza! Sigaw ni Mang Ben. Pilit na pinipigilan ng isang lalaki. Nagkaroon ng gulo. Sinubukan ni Police Reyes na gumamit ng lumang baril, ngunit inagaw ito ng isang lalaki.
Narinig ni Liza ang tunog ng sampal. Tumumba si Mang Ben at nakita niya ang dugo sa kanyang bibig. Mang Ben! Sigaw ni Liza. Hinila siya ng mga lalaki palabas ng bahay. Ang kanyang puso ay puno ng takot. Alam niya, alam ni Patricia na nag-iimbestiga sila. Ang mga sumunod na araw ay parang bangungot para kay Adrian. Ang bawat sulyap kay Patricia ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam. Ang bawat ngiti nito, na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay tila maskara ng isang demonyo. Ang pakiramdam na niloloko siya ay parang lason na unti-unting kumakain sa kanyang kaluluwa. Naibalik ni Aling Cora ang kanyang report tungkol kay Patricia. Lahat ng sinabi ni Liza ay totoo at mas malala pa. Si Patricia ay isang professional scammer, may iba't ibang pangalan, at konektado sa isang sindikato na pinamumunuan ng isang pekeng doktor. Ang kahihiyan ay halos hindi niya kayang dalhin, ngunit kinailangan niyang maging matatag. Kung hindi, masisira ang kanyang pamilya. Sinimulan niyang patagalin ang kanilang kasal. Gumagawa ng iba't ibang dahilan. Kunwari ay may problema sa business o may kailangan pang ayusin sa papeles. Si Patricia ay nagsimulang maghinala, ngunit hindi niya ipinapakita. Sa halip, mas pinakita nito ang pagmamahal at pag-aalala, na lalong nagpakulo sa dugo ni Adrian. Ang bawat haplos, bawat halik ay puno ng kasinungalingan. Araw-araw, sinisikap ni Adrian na makinig sa mga recorded conversations. Umaasa siyang makakakuha ng mas matibay na ebidensya. Isang bagay na hindi matatabunan ng mga gawa-gawang pag-iyak o matatamis na salita. Ngunit sa bawat paglipas ng araw, mas nagiging kakaiba ang mga recordings. Narinig niya ang mga usapan ni Patricia sa telepono. Ngunit iba ang tono nito. Mas kalmado, halos parang nagpapanggap. Oo, mahal ko. Kailangan lang nating maging matiyaga. Narinig niyang sabi ni Patricia sa isang tawag. Malapit na ang lahat sa atin. Ang Del Rosarios, magiging atin din yan. Napakunot ang noo ni Adrian. Bakit parang may kung anong iba? Parang hindi totoo ang emosyon sa boses ni Patricia. Pagkatapos, narinig niya ang isa pang recording. Ito ay usapan ni Patricia sa doktor. Ang tanga talaga ni Adrian, sabi ni Patricia sa recording, tumatawa. Akala niya, nakakalamang siya. Pero hindi niya alam, hawak ko na siya sa palad ko. Ang lahat ng gagawin niya, alam ko. Napatulala si Adrian. Anong ibig sabihin nito? Paano? Binalikan niya ang mga recordings. Paulit-ulit niya itong pinakinggan. Kung gaano niya kaingat na itinago ang device, paano niya ito nalaman? At bakit ang mga usapan ay parang inayos? May isang pagkakataon pa na narinig niya si Patricia na tila nagsasalita sa sarili. Ngunit malinaw na parang may naririnig siya sa kanyang gilid na tila may pinaplano. Adrian. Narinig niyang bulong ni Patricia sa isang recording na tila nagsasalita sa kanya mismo. Hindi mo talaga ako kilala. Ang lahat ng nakikita mo, ang lahat ng naririnig mo, ay bahagi lamang ng laro ko. Wala kang laban sa akin. Ang iyong Liza, wala na rin siyang magagawa. Naramdaman ni Adrian ang malamig na dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ito maaring totoo. Si Patricia, mas matalino kaysa sa inaakala niya. Nakita niya ang kanyang galaw, at ang mas masakit, ginagamit niya yon laban sa kanya. Gago. Napakagago ko. Sigaw ni Adrian, dinurog ang kanyang cellphone sa dingding. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at matinding kahihiyan. Pinaniwala niya ang sarili na siya ang naglalaro, ngunit siya pala ang pinaglalaruan. Ang pagiging inosente niya, ang kanyang pagiging mapagtiwala, ay ginamit ni Patricia para baliktarin ang lahat. Napaupo si Adrian sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nasa buhok. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig. Ang lahat ng pag-asa niya, ang lahat ng pagpaplano niya, ay tila gumuho. Wala siyang laban. Si Patricia ay isang demonyo. Paano na si Liza?
Ang mga salita ni Patricia sa recording, wala na rin siyang magagawa. Ibig bang sabihin nito, may ginawa na si Patricia kay Liza? Biglang nag-vibrate ang isa niyang lumang cellphone na itinatago niya para sa emergency. Kinuha niya. Isang anonymous message. Binuksan niya. Isang litrato. Isang litrato ni Liza. Nakaupo sa gilid ng kalsada. Nakayuko. Sa likod niya, malinaw na makikita ang dalawang lalaking nakatayo, nakatingin sa kanya, tila nagbabantay. Kasama ng litrato, isang simpleng mensahe. Kung magpapatuloy ka sa pag-iimbestiga, ang babaeng ito ang susunod na mawawala at hindi na siya makikita kailanman. Nabitawan ni Adrian ang cellphone, nanginginig ang kanyang buong katawan. Si Liza. Nasa panganib si Liza dahil sa kanya. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay bumalot sa kanya. Lahat ay nawala. Pilit na nagpupumigla si Liza, ngunit malalaki ang mga lalaki. Hindi niya kayang makawala. Ang kanyang puso ay lumulubog sa takot. Hinawakan siya ng mahigpit. Halos maramdaman niya ang pagbali ng kanyang braso. "Pakawalan niyo ako!" Sigaw ni Liza habang hinihila siya palabas ng bahay ni Police Reyes. "Huwag kayong magulo, miss," sabi ng isa sa mga lalaki. Ang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. "Kung ayaw mong masaktan." Tumingin si Liza kay Mang Ben na nakahandusay pa rin sa sahig, duguan ng labi. Sinubukan nitong bumangon, ngunit mukhang napinsala ang kanyang paa. Nagbabadya ang luha sa kanyang mga mata. Si Police Reyes ay pinipigilan din ng isa pang lalaki. "Mang Ben," sisigaw ni Liza. "Takbo, Liza!" Sigaw ni Mang Ben, pilit na umiling. Ngunit huli na ang lahat. Ikinulong si Liza sa likod ng isang van na kulay itim. Madilim sa loob. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin. Alam niyang ito na. Ito na ang katapusan. Narinig niya ang tunog ng makina. Umaandar ang van. Mabilis itong umusad. Pilit siyang sumisigaw, ngunit walang nakakarinig. Niyakap niya ang kanyang sarili. Pinalaki ang kanyang mga mata sa takot. Ilang oras ang lumipas. Hindi niya alam kung gaano katagal. Nararamdaman niya ang bawat pagliko ng van. Ang kanyang tiyan ay kumukulo sa gutom at kaba. Sa huli, huminto ang van, nabuksan ang pinto, nasilayan niya ang liwanag ng araw. Nasa isang lumang bodega sila. Madilim at maalikabok ang loob. Mayroon ding dalawang lalaking nagbabantay sa labas. Hinila si Liza palabas ng van. Hindi siya pinilit na maglakad. Kinaladkad siya. "Huwag kayong gumalaw, miss," sabi ng isa sa mga lalaki. "Dito ka lang." Itinulak siya sa isang sulok. Nagkalat ang mga lumang kahon at iba pang gamit. Nanginginig si Liza. Tiningnan niya ang paligid. Ang mga bintana ay may rehas. Ang pinto ay bakal. Walang labasan. Narinig niya ang tunog ng pagbubukas ng isa pang pinto. Bumalik ang dalawang lalaki at kasama na nila si Patricia. Nakangiti si Patricia. Isang ngiting puno ng tagumpay at kasamaan. "Liza, Liza," sabi ni Patricia. Dahan-dahang lumapit kay Liza. "Hindi ko akalain na makikita kitang muli. Napakatigas talaga ng ulo mo." "Patricia, bakit mo ito ginagawa?" tanong ni Liza. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tumawa si Patricia. "Ginagawa? Tinatapos ko lang ang sinimulan ko. Sana ay hindi ka nakialam. Ngayon, tingnan mo ang nangyari sa'yo. Wala kang magagawa." "Hindi mo magagawa ito," sigaw ni Liza. "Malalaman ni Adrian ang lahat." Lalo pang tumawa si Patricia. Si Adrian, ang tanga na yon. Alam niya na ang lahat. At alam din niya na nasa akin ka. At alam din niya na wala siyang magagawa. Ako ang mananalo, Liza. Ako. Naramdaman ni Liza ang tila nawawalan siya ng pag-asa. Wala nang Adrian na tutulong sa kanya. Wala nang Mang Ben. Ang lahat ay nawala. Ang kanyang pag-asa, ang kanyang lakas ng loob. Ang lahat ay tila gumuho. Naramdaman niya ang mainit na patak ng luha sa kanyang pisngi.
Napahagulgol siya. Ang lahat ay mukhang tapos na. Ito na ang all is lost moment niya. Biglang may kumatok sa pinto. Dalawang malalaking lalaki ang pumasok. Sila ang mga lalaking sumama kay Patricia. Nasaan na ang doktor? Tanong ng isa. Malapit na siya, sabi ni Patricia. Hindi man lang tiningnan ng mga lalaki. Siguraduhin ninyong walang makakalabas dito. Tiningnan ni Liza ang mga lalaki. At pagkatapos ay tiningnan si Patricia. Ang huling tingin na iyon ay nagbigay sa kanya ng isang bagay. Isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Kung wala na si Adrian, kung wala na si Mang Ben, kung siya na lang ang natitira, kailangan niyang lumaban. Hindi niya hahayaan na manalo ang kasamaan. Ang araw ng engagement party ni na Adrian at Patricia. Ang araw na dapat ay pinakamaligaya sa buhay niya, ngunit ito ang pinakamadilim. Ang larawan ni Liza, ang banta, ang pag-amin ni Patricia sa recordings na hawak niya si Adrian sa palad. Ang lahat ay tila bangungot, ngunit kinailangan niyang kumilos. Hindi niya hahayaan na mawala si Liza. Hindi niya hahayaan na manalo si Patricia. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang ideya ang nabuo. Isang huling pagtatangka. Lumalabas na si Adrian ay nagkaroon ng lihim na pagpupulong kay Dr. Ramirez, ang totoong doktor na pinahanap niya kay Aling Cora, para i-verify ang impormasyon tungkol sa peking doktor na kasabwat ni Patricia. Kasama rin niya si Inspector Cruz, isang matagal ng kaibigan ng pamilya na nagpanggap bilang isang business partner mula sa ibang bansa. Ito ang huling barahan niya. Ang mansyon ng mga Del Rosario ay puno ng mga bisita. Ang mga chandelier ay kumikinang. Ang musika ay sumasayaw sa hangin. At ang mga ngiti ay peke. Si Adrian ay nakatayo sa tabi ni Patricia na nakangiti ng matamis, tila ang pinakamaligayang babae sa mundo. Ngunit sa ilalim ng ngiting iyon, alam ni Adrian na may tinatago itong kasamaan. Nakita ni Adrian sina Dr. Ramirez at Inspector Cruz na nakikipag-usap sa ilang bisita. Tila ordinaryong tao. Nagpalitan sila ng tingin. Ito na. Si Doña Remedios ay nakaupo sa isang silya. Sa gilid, mukhang pagod at mahina. Minsan, sinusubukan ni Patricia na kausapin siya, ngunit hindi ito sumasagot. Tila nawawalan na ng pag-asa ang matanda. Nagsimula ang seremonya. Ang MC ay nagsalita tungkol sa pag-ibig, sa pagkakaisa ng dalawang pamilya. Hawak ni Adrian ang kamay ni Patricia. Nanginginig siya, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa galit. Ngayon, ang oras na ng inyong panunumpa sa isa't isa, sabi ng MC. Huminga ng malalim si Adrian. Ito na ang sandali. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang boses ang narinig niya. Isang boses na hindi niya inaasahan. Teka muna. Lahat ay lumingon. Si Doña Remedios, nakatayo ito sa kanyang silya, matatag, at ang kanyang mga mata ay matalim. Wala na ang pagod sa kanyang mukha. Wala na ang pagiging mahina. Napanganga si Patricia. Nagulat. Doña Remedios, sabi ni Adrian, nagulat din. May gusto akong ibunyag sa lahat, sabi ng Doña. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad. Tiningnan niya si Patricia, ang kanyang mga mata ay may apoy. Patricia, o dapat ba kitang tawaging Stella May? Napasigaw ang lahat. Si Patricia ay namutla. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Huwag kang magkunwari, Patricia, sabi ng Doña. Alam ko ang lahat. Ang bawat kasinungalingan mo, ang bawat panloloko mo, mula sa iyong nakaraan hanggang sa kasalukuyan mong balak sa aming pamilya. Hindi makapagsalita si Patricia. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Gaya ng sinabi ng aking katulong na si Liza, patuloy ng Doña, ang bawat detalye ng iyong kasamaan ay nabunyag na. Ang iyong koneksyon sa peking doktor, ang iyong sindikato, ang iyong balak na agawin ang aming ari-arian. Dahil sa takot, sinubukan ni Patricia na tumakbo. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang lumapit sina Inspector Cruz at Dr. Ramirez. Patricia Del Rosario o Stella May,
O Diana, sabi ni Inspector Cruz, kayo po ay arestado sa kasong pandaraya at pagpapanggap. Mayroon din po kaming warrant of arrest para sa iyong kasabwat, si Dr. Jose Miranda. Nagkagulo ang mga bisita. Ang lahat ay nagulat. Si Adrian, nakatayo pa rin sa entablado, ay hindi makapaniwala. Ang kanyang ina. Ang kanyang ina ang nagligtas sa kanila. Ngunit paano? Bulong ni Adrian. Anak, hindi ako kailanman nawalan ng ulirat. Sabi ni Doña Remedios, lumapit kay Adrian. Narinig ko ang lahat ng sinabi ni Liza. At simula noon, nagplano na ako. Nagsinungaling ako na ako ay mahina upang mailabas ni Patricia ang kanyang tunay po na kulay. At para malaman mo, anak, ang tunay na halaga ng mga taong nagmamahal sa atin. Tiningnan ni Adrian ang kanyang ina. Ang mga mata ay puno ng paghanga at pagsisisi. Ang kanyang ina, hindi lamang matalino, kundi isang mandirigma. Ang bulwagan ng Mansyon del Rosario ay napuno ng kaguluhan. Ang matatamis na musika ay napalitan ng mga bulungan, hiyawan, at ang tunog ng mga sirena ng pulisya na papalapit. Si Patricia, na dating kinikilala bilang ang perpektong manugang, ay nakatayo ngayon, nakakadena, ang kanyang mukha ay namumutla at puno ng galit. Hindi ito totoo. Kasinungalingan ang lahat ng yan. Sigaw ni Patricia. Pilit na kumakawala sa hawak ng mga pulis. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot. Nakatitig kay Doña Remedios. Ikaw, matandang hukluban, ginawa mo ito sa akin. Ang katotohanan ay laging nananaig, Patricia. Sabi ni Doña Remedios, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matigas. Ang kasinungalingan ay may maikling buhay. Inilahad ni Inspector Cruz ang isang folder na puno ng mga dokumento. Ito po ang mga ebidensya, Doña Remedios. Ang mga lumang kaso ng panloloko, ang mga pagpapalit ng pangalan at pagkakakilanlan, at ang koneksyon ni Patricia sa isang malaking sindikato ng mga love scammer. Nagsimula ang mga pulis na manghuli. Hindi lang si Patricia, kundi pati na rin ang pekeng doktor na nakita nila sa gitna ng mga bisita na nagpapanggap bilang isang kilalang businessman. Si Mang Ben at Liza na nakatakas mula sa bodega sa tulong ng mga pulis na pinadala ng Donya ay dumating sa mansyon. Nakita ni Liza ang kaguluhan at ang puso niya ay nanikip nang makita si Adrian. Nagulat si Adrian nang makita si Liza. Agad siyang lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Liza, ayos ka lang ba? Patawarin mo ako. Niyakap niya si Liza ng mahigpit. Naramdaman ang matinding pag-relief. Sir Adrian, sabi ni Liza, ang boses ay nanginginig pa rin. Salamat po at ligtas po kayo. Tumingin si Patricia kay Liza. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Kahit anong gawin mo, Liza, hindi ka magtatagumpay. Ang lahat ng Del Rosario, mawawasak din. Hindi ka na magtatagumpay, Patricia, sabi ni Doña Remedios. Lumapit kay Patricia. Narinig ko ang lahat ng iyong mga pagmamayabang. Ang iyong pagtawa sa aking anak. Ang iyong pagbabanta kay Liza. Ang lahat ay naitala. Kinabig ni Inspector Cruz ang isang maliit na device mula sa bulsa ng Donya. Isang maliit na recorder, halos kapareho ng ginamit ni Adrian. Ito po ang lahat ng ebidensya, Patricia. Ang mga boses ninyo, ang inyong mga plano, ang lahat. Nahulog ang panga ni Patricia. Hindi niya inakala na may makakatalo sa kanyang katalinuhan. Ang kanyang plano na baliktarin ang sitwasyon gamit ang kanyang recordings sa device ni Adrian ay nagamit laban sa kanya. Ang Donya ang tunay na mastermind ng operasyon. Hindi lang yan, sabi ni Doña Remedios. Mayroon din tayong mga testamento mula sa mga naunang biktima mo, Patricia. Ang mga pamilyang winasak mo, ang mga yaman na inagaw mo. Ngayon, babayaran mo ang lahat. Nanginginig sa galit si Patricia. Wala na siyang lusot. Nakita niya ang kanyang pekeng doktor na hinahawakan din ng mga pulis.
Ang lahat ng kanyang pangarap, ang lahat ng kanyang kasamaan ay naglaho sa isang iglap. Hinila siya ng mga pulis. Ngunit bago pa siya tuluyang mawala sa paningin, lumingon siya kay Adrian at Liza. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabanta. Hindi pa tapos ang laban. Babalik ako at gaganti ako sa inyong lahat. Ngunit hindi na sila natakot. Ang pagmamalaki at kasamaan ni Patricia ay naglaho kasama ng kanyang pagkakakulong. Tiningnan ni Adrian ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat po, Ma. Patawarin niyo po ako sa pagiging bulag. Anak, ang mahalaga ay natuto ka, sabi ng Donya. Niyakap ang kanyang anak. At nalaman mo kung sino ang tunay na tapat sa atin. Tiningnan niya si Liza at pagkatapos ay si Adrian. Ang pag-iral ng katotohanan, ang pagtagumpay ng kabutihan. Ito ang kanilang tagumpay. Ang sumunod na araw ay puno ng katahimikan, ngunit hindi iyon katahimikan ng kalungkutan, kundi ng pagpapagaling. Ang kaguluhan ng nagdaang gabi ay unti-unting nawala at napalitan ng isang pakiramdam ng kapayapaan sa Mansyon del Rosario. Ngunit para kay Adrian, ang katahimikan na iyon ay sinamahan ng matinding pagsisisi. Nakaluhod si Adrian sa harap ni Liza na nakaupo sa sala, nagpapahinga. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan at kalungkutan. Liza, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa hindi ko paniniwala sa'yo, sa pagpapaalis ko sa'yo, sa pagiging bulag ko. Umiling si Liza, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sir Adrian, hindi niyo po kasalanan. Naloko po tayong lahat. Hindi, Liza. Kasalanan ko, sabi ni Adrian. Ang boses ay puno ng emosyon. Dahil sa akin, nalagay ka sa panganib. Kung may nangyari sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Lumapit si Doña Remedios, lumuhod sa tabi ni Adrian, niyakap niya si Liza. Liza, patawarin mo kami. Hindi lang ikaw ang nagdusa. Sana ay maintindihan mo ang desisyon ko. Ginawa ko lang yon upang malantad ng buo ang kasamaan ni Patricia at para matuto ang aking anak sa kanyang mga pagkakamali. Doña Remedios, sabi ni Liza, nagulat sa paglapit ng matanda. Hindi niyo po kailangan humingi ng tawad. Alam ko po na para sa ikabubuti ng lahat ang ginawa niyo. Maraming salamat sa iyong pag-unawa, anak, sabi ng Donya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. At salamat sa iyong katapatan. Ikaw ang nagligtas sa amin. Mula ngayon, hindi ka na lang isang empleyado. Ikaw ay parte na ng pamilya del Rosario. Niyakap ni Liza ang Donya, umiiyak. Ang pakiramdam ng pagtanggap at pagmamahal ay bumalot sa kanya. Hindi niya inakala na darating ang araw na ito. Tiningnan ni Adrian ang kanyang ina. Ma, bakit po hindi niyo po agad sinabi sa akin? Bakit hinayaan niyo po akong maloko? Anak, minsan, kailangan mong matuto sa sarili mong karanasan, sabi ng Donya. Sa buhay, may mga pagkakataong kailangan mong makaranas ng kabiguan at panloloko upang mas maging matatag at mas matuto kang tumingin sa lampas ng panlabas na anyo. Kailangan mong matuto na hindi lahat ng mukhang maganda ay totoo at hindi lahat ng simple ay walang halaga. Naintindihan ko na po, Ama, sabi ni Adrian. Niyakap niya ang kanyang ina. Salamat po sa lahat. Nagsimula ang proseso ng pagpapagaling sa mansyon. Ang mga lumang gamit na ninakaw ni Patricia ay unti-unting ibinabalik. Ang mga sulok na puno ng alaala ni Patricia ay nililinis at inaayos. Para sa pamilya del Rosario, ito ay isang bagong simula. Si Adrian ay nagsimulang maging mas mapagmatyag, mas naging seryoso sa buhay. Hindi na siya ang dating Adrian na madaling mabulag ng panlabas na anyo. Sa halip, mas pinahahalagahan niya ang mga bagay na tunay at sinsero. Isang hapon, habang naglalakad si Adrian sa haradin, nakita niya si Liza na nag-aayos ng mga bulaklak. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng maingat at puno ng pagmamahal. Ang kanyang mukha ay payapa.
Naramdaman ni Adrian ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ito ang init ng galit o kahihiyan. Ito ay init ng paghanga at pagmamahal. Nalaman niyang ang tunay na kagandahan ay hindi sa panlabas na anyo, kundi sa kalooban. Liza, tawag ni Adrian. Lumingon si Liza, nagulat. Sir Adrian? Lumapit si Adrian. Ang kanyang puso ay bumibilis. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ngunit alam niya na kailangan niyang sabihin ito. Ang lahat. 1 linggo na ang lumipas mula nang mahuli si Patricia at ang kanyang kasabwat. Ang mansyon ng Del Rosario ay tila huminga ng maluwag. Ang bigat ng lihim at panloloko ay naglaho at napalitan ng sariwang simoy ng kapayapaan at pag-asa. Si Liza ay bumalik sa kanyang mga tungkulin, ngunit ngayon may malaking pagkakaiba. Hindi na siya simpleng katulong, siya ay miyembro na ng pamilya. Ang bawat ngiti mula kay Doña Remedios, ang bawat salita ng pasasalamat mula sa mga katulong at hardinero ay nagpaparamdam kay Liza ng halaga niya. Ngunit higit sa lahat, ang mga tingin ni Adrian. Iba na ang mga mata nito. Hindi na ang dating Adrian na mapagtiwala at inosente. Ngayon, nakikita niya sa mga mata nito ang lalim, ang paghanga, at isang bagay na mas malalim pa. Isang hapon, habang abala si Liza sa pagdidilig ng mga halaman sa hardin, lumapit si Adrian. Ang sikat ng araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa kanyang mukha. Naramdaman ni Liza ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Liza, tawag ni Adrian. Ang kanyang boses ay malumanay. Sir Adrian, sagot ni Liza. Pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, sabi ni Adrian, lumapit. Huminga siya ng malalim. Pero kailangan kong sabihin ito sa'yo. Liza, mula nang umalis ka, naging isang bangungot ang buhay ko. Ang pag-iisip na naloko ako at ang pag-aalala para sa'yo ay halos pumatay sa akin. Nakatayo lang si Liza, nakikinig. Sa loob ng maraming taon, akala ko ay alam ko na ang ibig sabihin ng pag-ibig, patuloy ni Adrian. Ngunit ang lahat ng yon ay gawa-gawa lang. Ang akala kong pag-ibig ay isang kasinungalingan. Tumingin siya kay Liza, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Ngunit ikaw, Liza, ikaw ang nagpakita sa akin ng tunay na pag-ibig. Ang iyong katapatan, ang iyong tapang, ang iyong sakripisyo para sa akin at sa aking pamilya. Iyon ang tunay na pag-ibig. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Liza. Hindi ko natitingnan ang iyong estado, Liza, sabi ni Adrian, lumapit palalo. Hinawakan niya ang mga kamay ni Liza. Hindi ko natitingnan ang sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga sa akin ay iyo. Ikaw ang nakikita ko. Ikaw ang mahal ko. Biglang lumakas ang tibok ng puso ni Liza. Hindi niya inakala na darating ang mga salitang ito mula kay Adrian. Liza! Sabi ni Adrian, lumuhod sa harap niya, hindi alintana ang lupa. Binago mo ang buhay ko. Ginawa mo akong mas mabuting tao. At gusto kong bumuo ng isang kinabukasan. Kasama ka, hindi bilang katulong, kundi bilang asawa ko. Napahagulgol si Liza. Ang lahat ng pagdurusa, ang lahat ng sakripisyo ay tila nabayaran sa sandaling iyon. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan at pagmamahal. Sir Adrian, sabi ni Liza, hindi makapaniwala. Adrian na lang, Liza, sabi ni Adrian ngumiti. Adrian, sabi ni Liza, at niyakap niya si Adrian ng mahigpit. Mahal din po kita. Sa di kalayuan, pinagmamasdan ni Doña Remedios ang dalawa. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti. Ang kanyang anak ay natuto na. Ang kanyang anak ay natagpuan na ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na kayamanan ay hindi sa material na bagay, kundi sa puso. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang liwanag nito ay nagbibigay ng kulay sa kanilang dalawa. Nandoon sila, magkahawak kamay, magkayakap,
ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa. Ang kanilang kwento ay isang testamento sa katotohanan na ang tunay na pag-ibig at katapatan ay laging nananaig. At ito ay nagdudulot ng isang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Liza at Adrian. Sa aming minamahal na mga tagapakinig, isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Lubos po akong nagagalak na kayo ang aming naging kasama sa bawat ngiti, bawat luha, bawat pagsubok, at sa wakas, sa bawat tagumpay. Bilang inyong manunulat, naging isang napakayamang karanasan ang paglikha ng mundong ito ni Liza at Adrian. Ang bawat karakter ay naging bahagi ng aking puso at ang kanilang paglalakbay ay naging inspirasyon upang ipinta ang larawan ng pag-ibig na walang kondisyon at katapatan na walang kapantay. Naway ang kwentong ito ay naghatid hindi lamang ng kapanapanabik na drama at matatamis na kilig, kundi pati na rin ng isang mahalagang mensahe sa ating lahat, na ang katotohanan, gaano man ito kahirap lampasan, ay laging nananaig, na ang katapatan, sa kabila ng pagsubok, ay nagbubunga ng walang hanggang pagmamahal, at ang pag-asa, kahit sa pinakamadilim na sandali, ay laging may liwanag na naghihintay. Labis po naming pinahahalagahan ang inyong oras at ang inyong pagmamahal sa aming audio drama. Kung mayroon po kayong mga saloobin, damdamin, o nais ibahagi tungkol sa kwento ni Liza at Adrian, huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga feedback ay mahalaga sa amin at sa aming patuloy na paglikha ng mga kwentong tatatak sa inyong mga puso. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.